Ka-Express, nagbigay ng malaking linaw si Kai Sotto sa estado ng kanyang pagbabalik matapos ang matagal na rehabilitasyon mula sa ACL injury na nagpatigil sa kanya sa buong 2025 season. At ayon sa pinakahuling update, matagal nang maayos ang tuhod ni Kai pero pinili ng kanyang kampo na maging extra maingat bago tuluyang bumalik sa full competitive action. Ang target ngayon ay malinaw at konkretong itinakda. January comeback is real. Ang 7-3 Gilas Pilipinas Center ay nagtamo ng ACL injury nitong January habang naglaro para sa Japan B-League, isang injury na karaniwang nangangailangan ng 9 hanggang 12 months na rehabilitasyon, lalo na para sa mga big men. At sa kaso ni Kai, maayos ang naging takbo ng kanyang recovery program. Dumaan siya sa kompletong proseso ng strength rebuilding, mobility work at on-court skill sessions at sa kasalukuyan, nakakakilos na siya ng normal, nakapag-shoot, nakapag-conditioning drills ng walang limitasyon. Gayunpaman, malinaw sa panig ni Kai at ng kanyang medical team na walang dahilan para magmadali, bagamat fully healed na ang kanyang tuhod sa medical sense. Ang focus ngayon ay game readiness at injury prevention. Para sa isang player na ang laro ay naka-angkla sa mobility, timing at physical contact, mas mahalaga ang long-term stability kaysa maagang pagbabalik. Kaya, imbes na pilitin ang 2025 return, pinili ang mas ligtas at mas matalinong ruta patungo sa January 2026. Ang konteksto ng Gilas, nananatiling mahalaga ang presensya ni Kai kahit hindi pa siya aktibong naglalaro. Nakasama siya sa ilang team environments at patuloy na sinusubaybayan ng national team staff ang kanyang progress. At para sa Gilas, ang planong pagbabalik ni Kai ay hindi lamang tungkol sa isang tournament, kundi bahagi ng mas malaking blueprint patungo sa 2026 international windows at major competitions. Ipinakita ng sitwasyon ni Kai ang malinaw na shift sa mindset ng modernong atleta at programang Pinoy. Mas mahalaga ang tamang timing kesa hype. Ang desisyong mag-antay, kahit kaya na ng kanyang katawan, ay indikasyon ng maturity at long-term vision, parehong para sa kanyang professional career at sa ating national team. Sa ngayon, malinaw ang estado, walang setback, walang komplikasyon at walang delay sa plano. Ang pagbabalik ni Kai ay hindi sa usap-usapan lang. Ito ay isang nakatakdang timeline na may malinaw na layunin. Kung magpapatuloy ang kasalukuyang progress, January, ang buwan kung kailan muling makikita sa full action ang pinakamataas na haligi ng Gilas Pilipinas. Tahimik, maingat, pero sigurado, Kai Sotto is coming back at handang gulatin ang mundo. Matapos ang halos isang taong pananabik sa competition, lumilinaw na ang direksyon ng pagbabalik ni Kai at ang mensahe mula sa kanyang kampo ay diretso at malinaw. Matagal nang healed ang kanyang injury pero mas pinili ang siguradong ruta kesa madali ang pagbabalik. Sa puntong ito, ang target na January comeback ay hindi na haka-haka kundi isang plano na may matibay na basihan sa medical at performance readiness. Naalala ng marami nang nagtamo si Kai ng ACL injury nitong unang bahagi ng 2025 habang naglaro sa Japan B-League. Isang uri ng injury na kadalasang naglalagay sa mga atleta sa mahabang rehabilitasyon. Para sa mga big man, mas critical ang ganitong pinsala dahil direktang naapektuhan ang balance, lateral movement at load ng tuhod. At sa kaso ni Kai, sinunod ang kompletong proseso ng rehab, walang shortcut at walang pinilit na timeline. Ito ang unang indikasyon na ang pagbabalik niya ay pinaplano hindi lang para sa isang season, kundi para sa buong karera. Sa kasalukuyan, malinaw na ang status, fully healed na ang tuhod ni Kai sa medical sense, nakabalik na siya sa regular conditioning, strength training at controlled on-court drills, kaya na niyang gumalaw ng walang discomfort, makapag-shoot at makapag-ensayo sa individual na antas, at wala ring naiulat ng setback o komplikasyon sa kanyang recovery, isang mahalagang senyales na tama ang naging desisyon na huwag magmadali. Gayunpaman, may malinaw na linya sa pagitan ng pagiging healed at pagiging handang maglaro sa full contact, high-intensity competition. Ito ang puntong binibigyang diin ng kanyang medical team. Ang layunin ngayon ay hindi lang makabalik sa court, kundi makabalik ng buo ang tiwala sa katawan, lalo na sa biglaang pagbabago ng direksyon, pagtalon at physical contact sa loob ng paint. Para sa isang player na may taas at bigat ni Kai, ang aspetong ito ay hindi maaring isugal. At dahil dito, pinili ng kampo ni Kai ang mas maingat na timeline na nakatutok sa January return. Sa halip na ipilit ang sarili sa huling bahagi ng 2025, ang focus ay ilaan ang mga susunod na buwan sa gradual ramp-up, conditioning sa game speed at final clearance
bago sumabak sa tunay na laban. Sa ganitong paraan, nababawasan ang risk ng re-injury at mas tumaas ang tsansa makabalik siya sa mas mataas na antas kaysa dati. At para sa Gilas Pilipinas, ang ganitong diskarte ay akma rin sa pangmatagalang plano ng ating national team. Hindi itinataya ang kalusugan ni Kai sa panandaliang resulta. Sa halip, ang kanyang inaasahang pagbabalik ay nakapaloob sa mas malawak na blueprint para sa 2026 international competitions. Ang mahalaga ngayon ay continuity, tamang integration at ang katiyakang kapag bumalik si Kai, handa siya hindi lang maglaro, kundi mag-lead. Sa puntong ito, malinaw ang direksyon ng kwento. Walang rush, walang drama, walang shortcuts. Ang pagbabalik ni Kai ay dumarating sa tamang oras at kung magpapatuloy ang kasalukuyang progress, January ang magiging simula ng susunod na yugto ng kanyang karera at ng Gilas Pilipinas. Habang papalapit ang inaasahang January comeback ni Kai, mas lumilinaw ang mas malalim na dahilan kung bakit pinili ng kanyang kampo ang ganitong klaseng paghahanda. Hindi ito simpleng baliklaro narrative. Ito ay isang strategic reset, parehong para sa kanyang professional career at para sa papel niya sa hinaharap ng Gilas Pilipinas. Ang injury ay hindi tiningnan bilang hadlang, kundi bilang yugto para itama, palakasin at i-upgrade ang buong sistema ng kanyang laro. Sa nakalipas na mga buwan, ang focus ng training ni Kai ay hindi lang sa kanyang tuhod. Binago ang emphasis ng kanyang conditioning para mas maging balanse ang kanyang katawan, mas gumanda ang core strength at mas maging efficient ang galaw sa court. At para sa isang 7-footer, ang goal ay bawasan ang unnecessary stress sa lower body sa pamamagitan ng mas tamang footwork at mas maayos na positioning. Ito ang klase ng detalye na kadalasang hindi nakikita sa publiko, pero critical sa longevity ng isang big man sa international level. Isa pang mahalagang aspeto ng kanyang paghahanda ay ang mental side ng recovery. Ang ACL injury ay hindi lang physical na laban, may kasamang takot, pag-aalinlangan at pressure sa unang pagbabalik sa full speed action. Kaya bahagi ng proseso ang unti-unting pagbabalik ng kumpiyansa mula sa control drills hanggang sa mas dynamic movement, hanggang sa simulated contact situations. Ang layunin ay pagdating sa January, wala nang tanong sa isip ni Kai kung kaya ng kanyang katawan ang hamon. At sa ganitong konteksto, makikita kung bakit hindi minamadali ang kanyang pagsabak sa kahit anong torneo sa huling bahagi nitong taon. Ang pagbabalik na pilit ay madalas na uuwi sa relapse o limitadong performance. Pinili ang mas tahimik pero mas matibay na ruta. Kapag bumalik si Kai, ang inaasahan ay hindi lamang ang dating version, kundi ang isang mas mature, mas disiplinado at mas game-ready na sentro. At kung magpapatuloy ang kasalukuyang takbo, ang susunod na makikita ng mga basketball fans ay hindi lamang ang pagbabalik ni Kai sa court, kundi ang pagpasok niya sa pinakakompletong yugto ng kanyang career.